Golden State Warriors kontra Boston Celtics game preview and injury updates. Kristaps Porzingis may mahalagang mensahe sa Golden State. At Steve Kerr inamin na mali ang sinisi niyang player sa kanyang galit. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe at click ang notification bell para sa susunod na updates. Golden State Warriors vs Boston Celtics game preview. Alam nyo, sa huling laban, si Porzingis ay nagpakita ng explosive scoring ability kahit wala ang ibang star players. Sa nakaraang game, nakascore siya ng 28 points, may 10 rebounds at 3 blocks. Ibig sabihin, hindi lang scoring, defense pa rin ang forte niya. Ngayon, laban sa Boston Celtics, medyo challenging. Celtics ay number 1 defense sa league. Merong mga elite rim protectors at perimeter defenders na pwedeng pumigil sa typical Porzingis plays. Pero may advantage siya. Celtics defense ay mas focus sa perimeter, lalo na kay Tatum at Brown. Ibig sabihin mas maraming space sa paint para kay Porzingis. Strategically, Warriors pwedeng mag-run ng pick and roll para kay Porzingis or stretch him sa 3-point line para i-stretch ang defense ng Celtics. Kung gagamitin ng Warriors coach ang spacing at ball movement, may chance talaga na ma-explode si Porzingis. Pero kailangan niya ng support. Sino nga ba magbibigay ng open shots sa kanya ngayon? Yun ang key factor, role players. Melton, ball handler at defensive energy. Santos, stretch forward, open shots. Podziemski, 3-point threat. Kung sabay-sabay silang gumalaw, mas magiging open si Porzingis para sa mga cut to the rim at post moves. Pero isa rin sa concerns, fatigue at back-to-back games. Porzingis needs to pace himself para masustain ang explosive play sa buong game. Pero real talk, Warriors are underdogs, Celtics home court advantage, plus depth cause tough matchup. Kaya kahit ma-explode si Porzingis, kailangan pa rin ng team chemistry para makakontend against Boston. Kaya excitement natin ngayong game, mataas. Makikita ba natin si Porzingis na gumawa ng career night ulit? Posible, pero depende sa execution ng Warriors sa offense. At ngayon naman marami sa atin, lalo na mga Warriors fans, ay nagdadalawang isip dahil sa injury history niya. Pero sa game na ito, pinakita niya na kapag healthy, kaya niyang mag-deliver sa malalaking moments. At syempre, kapag nakikita natin si Porzingis na nagiging consistent, mas lalong lumalaki ang value niya sa team. Hindi lang siya scorer, strategic rin ang kanyang presence sa court dahil nakaka-stretch siya ng defense. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang mensahe na pinapadala ni Porzingis. Una, siya ay stretch big. Ibig sabihin, kaya niyang maglaro sa post at sabay na mag-shoot ng 3-pointers. Ang ganitong klase ng player ay bihira sa NBA at sobrang bagay sa style ng Warriors na puno ng shooters. Pangalawa, ipinapakita niya na kaya niyang maging consistent contributor kapag available at healthy. Para sa Warriors, ito ay parang wake-up call. Dapat seryosohin nila ang potential niya sa team. Kung bibilhin mo ang konsepto na si Porzingis ay cornerstone ng future Warriors, makakaapekto ito sa kanilang off-season decisions, lalong-lalo na sa salary cap at sa potential trades or extensions. So paano ba talaga siya nag-fit sa Warriors? Si Stephen Curry at Draymond Green ay world-class players na may shooting at defense. Pero minsan, kulang ang Warriors sa inside scoring at spacing sa loob. Si Porzingis ang pwede punan ang gap na ito. Imagine nyo, Curry sa perimeter, Green sa playmaking, at Porzingis sa paint at stretching defense. Ang resulta, mas maluwang na shots, mas strategic spacing, at mas balanced na team. Ang tanong ngayon, dapat ba siyang i-prioritize ng Warriors sa off-season? Sa tingin ko, yes. Lalo na kung gusto nilang maging competitive sa Western Conference. Pero, syempre, hindi natin pwedeng i-ignore ang injury history niya. Sa season na ito, hindi siya palaging available. Kung hindi ma-manage ng Warriors ang kanyang minutes at health, pwede itong maging risk sa kanilang playoff hopes. Kaya sa future planning, kailangan ng Warriors na magkaroon ng balance. I-maximize ang talent ni Porzingis pero i-manage ang risk. Kung magiging healthy siya next season, maaari siyang maging game changer. So guys, ang mensahe ni Kristaps Porzingis ay malinaw. Siya ay pwede maging susi sa Warriors' success, pero kailangan ng tamang management at commitment mula sa team. Kung Warriors fan ka, dapat bantayan mo siya sa susunod na games. Ano sa tingin nyo? Dapat bang i-resign ng Warriors si Porzingis at gawing cornerstone ng future? Comment down below guys. Ngayon punta naman tayo kay Coach Steve Kerr. Si Kerr ay inamin na at mukhang blame the wrong guy sa turnover ni Will Richard laban sa Knicks. Pero hindi lang si Richard ang involved dito. May twist tayo sa storya ni Brandon Podziemski. Tara, i-breakdown natin lahat. Sa laro kontra Knicks, nag-attempt si Will Richard ng behind the back move para masave ang bola. Sayang, nag-turnover. At syempre,
Naka-mic si Kerr, nakitang-kita natin sa TV na nagagalit at sinisi si Richard. Pero pagkatapos ng laro, sinabi ni Kerr sa reporters, naisip ko na kay Richard dapat pero nagkamali ako. Oo, admit niya, blame the wrong player. Ang totoo, kapag nire-review ang footage, si Brandon Podziemski pala ang unang nagbigay ng bad pass na nag-set up sa turnover. Richard lang ang nag-attempt na i-save ito, kaya sa ganitong sitwasyon, mali ang perception sa live moment. Sa bench, mukhang may mali si Richard pero sa replay nakitang sinusubukan niya lang i-rescue ang play. Ang frustration ni Kerr, hindi lang sa turnover ni Richard, kundi sa overall turnovers ng Warriors sa game na to. Seryoso, ilang beses nilang na-lose ang ball sa critical moments. Kaya nangyari yung pagyagit sa bench, basta makikita mo, pressure mode si Kerr. Pero admit niya, sa huli, naging mali ang sinisi niya. At sino ba ang hindi maiintindihan? Rookie lang si Richard, sinusubukan ng high-pressure NBA environment. Imagine mo, live ka sa camera, tapos sinisihan ka ng coach. Ngayon, paano niya na-realize ang mistake? Sa review ng game footage. Dito na nakita ni Kerr na si Podziemski pala ang unang nagkamali sa pass at si Richard, hero attempt pa nga. Kaya sa radio interview niya sa 95.7 The Game, sinabi niya, I blame the wrong guy, mali ang perception ko sa bench, but Will was just trying to save a difficult play. Ang lesson dito, kahit si Steve Kerr, isa sa pinaka-experienced na coach sa liga, nagkakamali rin sa judgment under pressure. Pero ang maganda, open siya sa pag-amin at hindi niya pinatawad ang sarili sa mistake. Para sa mga players, lalo na sa mga baguhan tulad ni Will Richard, mahalaga ang support system. Si Kerr mismo, kahit nagkamali, binigyan pa rin siya ng chance para itama at ipakita ang effort niya sa team. Sa huli, lesson ng storya, 1 replay at analysis, always double check. 2 rookie players deserve patience. 3 even coaches like Kerr can misjudge, pero admit he was wrong. Priceless lesson sa accountability. Mga ka-Warriors, anong opinion nyo? Si Richard ba unfairly blamed o parte lang ng high-pressure moment sa NBA? Comment nyo sa baba. Ngayon, abangan natin Golden State Warriors kontra Boston Celtics. Magkaroon kaya ulit ng magandang laban ang Warriors o ito na naman ang umpisa ng kanilang pagkatalo? At Kristaps Porzingis, marinig kaya ng Warriors ang kanyang mensahe at makita ang kanyang halaga? Comment nyo sa baba. At kung gusto nyo pa maraming NBA updates, game preview at analysis, huwag kalimutan mag-subscribe. Peace out!